Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig ng inyong lingkod. Ngayon po ay muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin ang tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay muli makapag-aaral na inyo pong mga banal na salita. Nawa ang inyo pong presensya ang siyang sumaamin at nawa ay tulungan kami na amin pong mapahalagahan ang mga mensahe namin pong matutunghayan. Nawa ang puso't isipan ng bawat isa na ikinig ay mabuksan at nawa ay kanila pong tanggapin ang katotohanan mula sa inyo pong mga banal na salita. Naway ang mga maling mga paniniwala na maaring kanila pa rin pinangahawakan ay naway kanila po munang may isa-isang tabi at alamin ang katotohanan at kung kanila pong malinaw na maunawaan ay naway tanggapin ang katotohanan nagmumula sa inyo. Naway inyo pong pagpalain ng bawat isa at naway inyo pong presensya ang siyang patuloy po naming makasama sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid ay atin pong tutunghayan ng isa pong pag-aaral kaugnay pa rin po sa Sabat. Isang katanungan na atin pong tatalakayin sa oras na ito mga minamahal na mga kapatid ay ang katanungan na si Apostol Pablo ba at ang kanyang mga nahikayat na mga hintil ay mga Sabbath keepers? O sila ba ay mga nangingili ng Sabat? Ibig sabihin po mga kapatid, si Pablo po ba at ang kanya pong mga nahikayat na mga hintil ay mga nangingili ng Sabat? Ngayon po ay atin pong aalamin sa atin pong pag-aaral kung ano po ang katotohanan tungkol kay Pablo at sa kanyang mga nahikayat na mga hintil. Sila po ba ay nangingili ng Sabat o si Pablo lang po ba ang nangingili ng Sabat bilang Hudyo? At yun bang mga nahikayat niyang mga hintil ay linggo ang pangingilin? Alamin po natin mga minamahal na mga kapatid. Kaya naway kayo po ay sumubaybay sa atin pong pagtalakay na ito. Ang atin pong susing talata ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi po ay ganito: Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apolonia, ay nagsirating sila sa Tesalonica, na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila, at sa 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Sa talatang ito mga minamahal na mga kapatid, ay sinasabi po rito na ugali ni Apostol Pablo na pumunta sa sinagoga at makipag-aralan sa mga mananampalataya sa araw ng Sabat. Yun pong sinasabi rito na asis manner was. Ito po ay nagsasabi na ugali talaga niya na pumunta po sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ibig sabihin siya po ay sumasambang kasama ng ibang mga mananampalataya sa araw ng Sabat. Ang unang punto mga minamahal na mga kapatid ay yun pong nabasa natin sa ating susing talata na ugali ni Apostol Pablo na magtungo sa sinagoga tuwing Sabat. Kaya nga ulitin natin yung talata sa Aklat ng Mga Gawa 17 talatang 2. Ang sabi ron sa English, And Paul as his manner was went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Si Pablo daw po ayon sa kanyang kaugalian, yun pong sinasabi rito na his manner was. Ang katumbas nito sa Grego ay etho. Ito pong etho mga kapatid ay nangahulugan ng habit or conventionality, custom. Yan po ang nakasaad mga kapatid. Ibig sabihin ito po'y habit na, ugali po ni Apostol Pablo.
na pumunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Yan po ang kanyang kinagisnan na paraan ng pagsamba. At yan po ang Sabat na kanyang ipinapangilin, mga minamahal na mga kapatid. Siya po'y pumupunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Ngayon ay atin po ipagpatuloy ang pagbasa dito sa aklat naman ng mga Gawa Kapitulo 13, talatang 1, 5, 14 hanggang 15 at 26 hanggang 28. Ibig sabihin ay ito po yung mga suportang talata patungkol po sa ugali ni Apostol Pablo bilang isang nangingilin o nag-iingat ng Sabat. Ang sabi po dito, sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cyrene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Verse 5, ang sabi po ay ganito, at nang sila'y nasa sa Salamina, ay kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, at kanila namang katulong si Juan. Verse 14, datapwat sila pagkatahak sa Perga, ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia, at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Verse 15, at pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay mangagsalita kayo. Verse 26, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos, sa atin ipinadadala ang salita ng kaligtasang ito. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kapatid? Yun daw pong salita ng kaligtasan, ibig sabihin yung mabuting balita ng kaligtasan, ang Ebanghelyo, ay ipinapadala ng Diyos sa mga Hudyo para sa lahat ng tao. Ano ho? Ang sabi sa verse 27, sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila, dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya, ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing Sabat ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa Kanya. Verse 28, at bagaman hindi sila nakasumpong sa Kanya ng anumang kadahilan ng sukat ipatay, gayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya'y patayin. Yan po ang sinabi po ni Apostol Pablo patungkol po sa Ebanghelyo, na ang mabuting balita daw po ng kaligtasan, ito po'y ipinadala sa mga Hudyo. Pero ang naging problema po sa mga Hudyo, mga minamahal na mga kapatid, ay kanila pong ipinapatay si Kristo. Kanilang hiniling kay Pilato na siya'y patayin. Pero dito sa mga talatang ito natin pong nabasa, mga kapatid, anong araw yan na nakipag-aralan si Pablo sa mga Hudyo? Ito po ay araw ng Sabat. At ang araw po ng Sabat, mga kapatid, ay hindi lamang panahon upang magbulay-bulay o mag-aral ng salita ng Diyos, kundi ito po ang panahon ng takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ito po ang araw ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga si Apostol Pablo po, bilang isang Hudyo, siya po ay nangingilin din ng araw ng Sabat. Dumako naman tayo sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 16, talatang 12 hanggang 15. Ang sabi po ay ganito, at mula dooy ang Pilipos na isang bayan ng Macedonia, na siyang una sa purok, lupang nasasakupan ng Roma, at nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan, at kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. At isang babaeng nagngangalang Lydia, na mga ngalakal ng kayong kulay ube, na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan,
ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kaniyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya ay mabautismuhan na at ang kaniyang mga kasangbahay, ay namanhik siya sa amin na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo magsitira doon at kami pinilit niya. Ito po mga kapatid ang karanasan po ni Apostol Pablo na kung saan siya po ay sumasamba sa araw ng Sabat. Ibig sabihin ay kanya pong pinapahalagaan ng araw ng Sabat. Wala tayong nabasa dito letra por letra na siya po ay sumamba sa araw ng Sabat. Pero ano daw po ang ginawa ni Apostol Pablo kasama ng ilang mga mananampalataya? Sabi sa verse 13, at ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan. At kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. Yan po, nag-aral po sila ng salita ng Diyos doon po sa tabi ng ilog, kung saan ay maaari nilang magawa doon ang pagsamba sa Diyos. Makapanalangin sila sa Panginoon. Ano bang ginagawa sa panahon ng pagsamba? Nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin, kumakanta. Ito po ang kasama sa mga ginawa ni Apostol Pablo doon sa tabi ng ilog, kung saan ay nangaral sila ng salita ng Diyos. Kaya yan po ay matibay ring talata na nagsasabi patungkol sa ugali ni Apostol Pablo na kanya pong ipinapangilin ang Sabat. Dito tayo sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 14 at talatang 19 naman. Itong mga talatang ito ay tumutukoy lahat sa ugali at kasanayan ni Apostol Pablo patungkol po sa Sabat. Ang sabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis siya sa Atenas at napasa Corinto, at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nang gagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kaniyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumagawa ng mga tolda. At siya ay nangangatuwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego. O napansin nyo ito mga kapatid, napakaliwanag nito eh. Kung ang araw ng Sabat ay para lamang sa mga Hudyo, bakit doon sa sinagoga ng mga Hudyo merong mga Griego? O pansinin nyo ito mga kapatid, ano? Ang sabi kasi ng ibang mga mangaral, ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. Pero dito, kapansin-pansin, bago pa man si Pablo pumunta dito sa simbahan na ito o sa sinagogang ito na nakipag-aralan sa kanila tuwing Sabat, sino-sino po yung naroon mga kapatid? Puro Hudyo lang ba ang sumasamba doon sa templo? Hindi po. Ang hinikayat ni Pablo hindi lang Hudyo, kundi maging ang mga Grego. Eh bakit magkasama doon ang Hudyo at ang Grego? Sa makatuwid, ang nananampalataya sa Diyos ay magkakasama na sumasamba, anuman ang lahi, mga minamahal na mga kapatid. Kaya hindi pwedeng sabihin ng Kristiyano na, o kayo mga Hudyo, pang Sabado lang kayo, kaming mga Kristiyano ay pang Linggo. Wala pong ganong katuruan mga minamahal na mga kapatid. Ang talatang ito ay matibay na nagsasabi na sa panahon pa man ni Apostol Pablo, ang Hudyo at ang Grego ay magkasamang sumasamba sa sinagoga tuwing Sabat. Ano ho? Kasi kung ang Grego ay hindi pwedeng sumamba sa araw ng Sabat, nakagaya ng ipinapalagay ng iba na ginamit yung talata sa Apokalipsis na sinasabing ang hindi raw Hudyo at siya nag-aangking Hudyo dahil sumasamba sa araw ng Sabado ay sinagoga raw ni Satanas, ay mali na po yun mga kapatid, sapagkat dito nga sa panahong ito na si Pablo po ay pumunta sa sinagoga, ay naroon po ang Hudyo at ang mga Grego. Eh pwede bang sabihin natin
na yung mga Grego doon ay sinagoga ni Satanas, sapagkat sila hindi Hudyo pero sila ay naroon sa sinagoga sa araw ng Sabat. Layunin nila, bakit naroon sila sa araw ng Sabat? Ano ang kanilang susundin kung kanilang matutunan ang pananampalataya ng mga Hudyo? Sila ba ay sasamba sa ibang araw? O sasambahin ba nila ang Diyos sa ibang Sabat na iba sa Sabat ng mga Hudyo? So hindi po mga kapatid, kung ano po yung Sabat na araw ng pagsamba sa Panginoon bilang Sabat ng Panginoon, ayun po ang Sabat na iniingatan din ng mga Grego na sumasampalataya sa Diyos. Kaya maliwanag po ang talatang ito mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang sinasabi sa talatang 6 hanggang patuloy. Ang sabi ganito: At nang sila'y magsitutol at magsipamusong ay ipinagpag niya ang kaniyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, Ang inyong dugo'y sumainyong sariling mga ulo, at ako'y malinis, buhat ngayoy paroroon ako sa mga hintil. Yan, doon sa sinagoga ng mga Hudyo, itong mga Hudyo roon, mga kapatid, sila po ay nagmatigas. Ano ho? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay pupunta naman sa mga hintil. Ibig sabihin po, ay hindi na siya mag-aaksaya ng panahon dito sa mga Hudyong ito na tinutukoy sa lugar na ito, ano? Saang lugar po ito? Yung pinuntahan ni Apostol Pablo, pumunta siya sa Corinto. Pero yung mga Hudyo po doon, mga kapatid, ay nagmatigas. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, siya na daw ay pupunta sa mga hintil. Ngayon, ipagpatuloy pa natin ang sinasabi sa verse 7. At siya ay umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo, na isang sumasamba sa Diyos, na ang bahay niya ay karugtong ng sinagoga. Verse 8. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sangbahayan niya, at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. O napansin nyo, marami na pong mga hintil na nahikayat taga-Korinto. Ito pong mga taga-Korinto, hindi naman ito mga Hudyo. Ano, sila nga po ay mga hintil, mga kapatid. At ano pa? Ang sabi dito sa patuloy, at sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik. Verse 10. Sapagkat ako'y sumasa iyo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Ibig sabihin, marami daw pong mga anak ang Diyos sa lugar na iyon. Sa verse 11 hanggang 13, ganito po ang sinasabi. At siya'y tumahan doong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Datapwat ng si Galion ay prokonsul ng Akaya, ang mga Hudyo ay nangagkaisang nangagsitindig laban kay Pablo, at siya'y dinala sa harapan ng hukuman, na nagsasabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao upang magsisamba sa Diyos laban sa kautusan. Verse 14. Datapwat ng bubukhin na ni Pablo ang kanyang bibig, ay sinabi ni Galion sa mga Hudyo, kung ito'y tunay na masamang gawa o mabigat na kasalanan, o mga Hudyo, may matuwid na tiisin ko kayo. Verse 19. At sila ay nagsidating sa Efeso, at sila ay iniwan niya doon. Datapwat pumasok siya sa sinagoga at nangatuwiran sa mga Hudyo. Ito po mga kapatid ang sinasabi sa mga talatang ito, kung saan si Apostol Pablo po ay pumupunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat, at siya nga po ay nanghihikayat ng mga mananampalataya doon. Sino-sino po yung mga mananampalataya? Hudyo at Grego magkakasama. Kaya hindi po totoo na ang Sabat ng mga Hudyo na yung Sabado ay para lang sa Hudyo. Mali po yun mga kapatid. Ang Sabat ng mga Hudyo, ito pong araw ng Sabado, ito po ay para sa lahat ng mananampalataya, kagaya nga ng mga Grego at iba pang mga hintil.
Ngayon mga minamahal na mga kapatid, isa pong katanungan pa ang atin pong tunghayan. Ano pong statement o pahayag ni Apostol Pablo ang nagpapatunay na siya talaga ay isang Sabbath keeper o isang nangingilin ng Sabat? Tunghayan natin ang aklat ng mga Gawa Kapitulo 28, talatang 17 hanggang 18. Ang sabi po ay ganito: At nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay tinipon niya yaong mga pangulo sa mga Hudyo, at nang sila'y mga katipo na, ay sinabi niya sa kanila, Ako mga kapatid, bagaman wala akong ginawang anuman laban sa bayan o sa mga kaugalian ng ating mga magulang, ay ibinigay akong bilanggo buhat sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Roma, na nang ako'y kanilang masulit na, ay ibig sana nila akong palayain, sapagkat wala sa aking anumang kadahilanang marapat sa kamatayan. Napansin niyo mga minamahal na mga kapatid, si Apostol Pablo po mga kapatid, ayon sa talatang ito, ay wala daw siyang ginawang anumang paglabag laban sa kaugalian ng ating mga magulang. Ano yung tinutukoy niya na custom of our fathers? Yun pong pangingili ng Sabat ay kabilang po doon mga minamahal na mga kapatid. Maging tungkol sa pagtutuli ay ito'y tuli na itong si Pablo sapagkat siya isang Hudyo mga kapatid. Kaya wala siyang nilabag sa pagiging Hudyo. Sa batas ng Hudyo wala po siyang nilabag. Kaya siya po'y nangingilin din ng Sabat. Taliwas sa ilang pangatuwiran na si Pablo raw kaya pumupunta sa sinagoga ay upang manghikayat lamang daw, hindi daw si Pablo nangingili ng Sabat. Ay tataliwas po yun mga kapatid sa katotohanan, sapagkat ang Sabat nga ay para sa mga Hudyo. Ito pong si Pablo ay isang Hudyo. Kaya siya po ay talagang nangingili ng Sabat. At sabi nga dito, nung siya po'y sinulit ng mga tao, ay siya po'y nasumpungan na walang kasalanan ayon sa mga batas ng Hudyo. Siya po ay nangingilin din ng Sabat. Yun ang implication mga kapatid. Kasi kung si Pablo ay hindi nangingilin ng Sabat, ay tiyak na siya isasakdal ng mga Hudyo. Pero dahil sa siya po ay nangingilin ng Sabat, walang nakita na karapat dapat isakdal sa kanya na siya'y mapatawan ng kamatayan. Kaya maliwanag po yan. Ito pong si Pablo mga minamahal na mga kapatid, bilang Sabbath keeper, siya po'y natuto mula sa ating Panginoon. Kaya siya po ay meron pong lakas ng loob na magsabi sa unang Korinto Kapitulo 11 talatang 1, ang sabi po ni Pablo, Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Yan po mga kapatid ang sinasabi ni Apostol Pablo. At tandaan natin, sino ba yung kausap ni Pablo dyan? Sa unang Korinto 11 talatang 1. Korinto, kaya ngayong aklat mga taga-Korinto. Yun pong sulat ni Apostol Pablo ay para po sa mga taga-Korinto. Mga Hudyo po ba yung mga tao doon? Mga hintil po ang tinutukoy doon. Kaya nga karamihan sa kanyang mga sulat patungkol sa mga taga-Korinto ay may kaugnayan sa mga hintil na bagong mga hikayat sa pananampalataya. Kaya maliwanag po, yun pong pangangaral ni Apostol Pablo ay nagsasabi na maging itong mga hintil dapat ring mangili ng Sabat, kasi siya nga bilang tagapangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil, siya mismo ay tagasunod ni Kristo. Si Kristo isang Hudyo, nangingili ng Sabat. Lucas 4 talatang 14 hanggang 16. Si Kristo po yung binabanggit sa 14. At sa talatang 15 at 16 ang sabi ganito, At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. Verse 16. At siya napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yan po ang ugali din ng ating Panginoon Hesus na natutunan ni Apostol Pablo. Kaya kung ugali ni Apostol Pablo na pumunta sa sinagoga sa araw ng Sabat at makipag-aralan, ganun din na ugali po ni Panginoon Hesus na pumunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Kaya si Apostol Pablo na tagapangaral ng Ebanghelyo ni Panginoon Hesus ay walang Ebanghelyong ipinapangaral na kakaiba mula sa Ebanghelyo na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon.
atin pong bigyan ng higit na mga katibayan ang pagiging Hudyo ni Pablo. Kaya ang katanungan na ating dapat alamin ay, si Apostol Pablo ba ay isang Hudyo kagaya ni Jesus? Ating alamin kung pareho bang Hudyo nga talaga sila. Bagaman marami na nakakaalam, pero para sa ibang mga tao na hindi pa nakakaalam kung si Pablo ba ay Hudyo at si Jesus ba ay Hudyo, ay ngayon po ating aalamin ayon sa banal na kasulatan. Ayon po sa Aklat ng Mga Gawa 21 talatang 39, ang sabi po ay ganito: datapot sinabi ni Pablo, ako'y Hudyo na taga Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng bayang hindi kakaunti ang kahalagahan, at ipinamamanig ko sa iyo na ipahintulot mo sa aking magsalita sa bayan. Yan po ang pahayag ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kapatid. Siya daw ay isang Hudyo ng Tarso. At maging dito sa Mga Gawa 22 talatang 1 hanggang 3 ay pinagtibay po ni Apostol Pablo na siya po ay isang Hudyo. Kaya nga sabi dito sa talatang 3, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, datapwat pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Ito pa lang si Apostol Pablo, mga kapatid, ay tinuruan din ayon sa kautusan ng ating mga magulang, yung customs ng mga Hudyo, na ang mga Hudyo po ay nangingilin ng Sabat. Yun po ang natutunan din ni Apostol Pablo. At nang siya po ay nangaral na nga sa mga Hintil, ay patuloy pa rin siya sa pag-iingat o pangingilin ng araw ng Sabat. Walang ibang araw na ipinapangilin si Apostol Pablo bilang Sabat ng Panginoon, kundi yun pong Sabat ng mga Hudyo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ay atin pong iugnay rin ang talatang ito doon sa binasa natin kanina sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 28. Ano po? Doon sa Aklat ng Mga Gawa 28 talatang 17 hanggang 18, na sinasabi po doon ni Apostol Pablo na wala daw makitang laban sa kanya ang mga taong nagsulit sa kanya o yung naglitis sa kanya, sapagkat siya po ay sumusunod sa kultura o yung mga kustumbre ng mga ninunong Hudyo. Sabi doon sa verse 17, ang sabi sa Acts 28 verse 17, I have committed nothing against the people or customs of our fathers. Yan po ang pahayag po ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya maliwanag po, si Apostol Pablo po ay talagang isang Hudyo, at siya mismo ang umamin na siya po ay isang Hudyo ng Tarso. Yan po, mga kapatid. Ngayon, ang isang katanungan pang atin pong tutunghayan ay ito: yun bang mga Hintil na nahikayat sa Kristyanismo, sila ba'y sasamba rin sa Diyos sa araw ng Sabat kagaya ni Apostol Pablo? Sapagkat tayo nakatitiyak, si Apostol Pablo ay isang Hudyo na nangingilin ng Sabat, kasi ang Sabat ay ibinigay para sa mga Hudyo. Ay ngayon, yun namang mga nahikayat niya ng mga Hintil, ibang araw ba ang pagsamba, mga minamahal na mga kapatid? Ating basahin muli ang sinasabi sa unang Korinto Kapitulo 11 talatang 1. Ang sabi po ni Apostol Pablo, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Si Apostol Pablo po, mga minamahal na mga kapatid, ay isang Hudyo na sumasamba sa Diyos sa araw ng Sabat, nangingilin, nag-iingat ng Sabat. Sa makatuwid, yung mga nahikayat niyang mga mananampalataya na mga Hintil, ano naman po ang ipinapasunod ni Apostol Pablo? Ang sabi po ni Apostol Pablo, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kaya yung ugali ni Kristo na pumapasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat, yun po ang natutunan ni Apostol Pablo. At si Apostol Pablo naman ay nagsasabi sa mga mananampalataya na kanyang hinihikayat na sila ay maging tagatulad sa kanya
kung paanong siya ay tagatulad o tagasunod ni Kristo. Sa makatuwid, yung pangingilin ng Sabat na iningatan ni Panginoon Hesus at gayon din ni Apostol Pablo ay siya ring araw ng Sabat na dapat ingatan ng mga hintil na mahihikayat sa pananampalatayang Kristyanismo. Kaya nga, isang patunay din na ating mabibigyan ng pansin ay itong sinasabi sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10 talatang 25. Ang sabi po ay ganito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yan po, kinakailangan ng pagkakatipon. Huwag daw papabayaan ang pagkakatipon. At anong klaseng pagkakatipon ito? Ito pong pagkakatipong ito ay nag-aaralan ng salita ng Diyos. Ay kailan ginagawa yon? Ayon sa ugali ni Pablo at ng mga Hudyo at ng mga Hintil, kabilang na yung mga Grego. Araw ng Sabat, mga minamahal na mga kapatid. Bukod pa yung tinatawag ng mga prayer meeting, mga pagtitipon din yon. Pero yung pangbuong maghapon na araw ng pagsamba bilang araw ng Panginoon, yan po ay ang ikapitong araw na araw ng Sabat ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon. Ang tanong, naging ugali po ba ni Apostol Pablo na magtipon o makipagtipon sa mga mananampalataya tuwing araw ng linggo bilang paggunita o pangingilin ng Sabat ng Panginoon sa panahong Kristiyano? Yung linggo na po ba ang tinatawag na the Lord's Day bilang araw ng Panginoon o Sabat ng Panginoon? Walang ganun pong nakasaad, mga minamahal na mga kapatid. At sa atin nga pong nakalipas na mga pagtalakay ay meron pong 8 talata sa Biblia tungkol sa araw ng linggo. At lahat ng iyon ay hindi nagsasabi na inalis na ni Kristo ang ikapitong araw na Sabat. Kundi ang mga talatang iyon ay nagsasabi lamang na meron pong mga naging pagtitipon sa araw ng linggo, pero yun ay pagpuputol-putol ng tinapay, pag-iipon ng mga pangtulong o pangkawang gawa. Pero walang sinabi na yun na ang Sabat ng Panginoon. Yung pagkakatipon ng mga alagad nung unang araw ng sanglinggo, ayon sa aklat ng Juan 20 talatang 19, yung pagkakatipong yun ay hindi bilang Sabat ng Panginoon, kundi dahil sa takot nila sa mga Hudyo. At maging yung sa mga Gawa Kapitulo 20 talatang 7 at 8, yung pagkakatipong yun ay Lord's Supper. Yun ay pagpuputol-putol ng tinapay o yung banal na hapunan. Yan po yun, mga kapatid. Yan ay kahit anong araw. Kaya nga sa panahon ni Kristo, nung bago siya ipako sa cross, Huwebes ng gabi. Yun po yung Huwebes, mga kapatid, ng kanilang isagawa. Kaya kahit anong araw po yun. Pero kapag pagbilang ng Biblia ang pag-uusapan, Biyernes ng gabi yun. Pero yung sa kinagis na nating pagbilang ay Huwebes ng gabi. Yun ang nakasanayan ng pagbilang natin. Pero sa pamantayan ng Biblia, paglubog ng araw, ibang araw na yun. Kaya yun ay Biyernes ng gabi. Nang kanilang ginawa yung Lord's Supper. Yun yung pagbilang ng Biblia, nauuna yung gabi kaysa sa araw. Doon nagsisimula ang panibagong araw. Kaya maging yung sa panahon ni Apostol Pablo, yung kanilang ginawang pagpuputol-putol ng tinapay doon ay yung tinatawag sa ating kapanahunan na kinagisnan na Sabado ng gabi. Kasi pag lubog ng araw, kapag ang pagbabatay naman ay Biblia, yan po ibang araw na. Kaya tinatawag na linggo yun. Kasi paglubog ng araw, natapos na silang sumamba, araw ng Sabat. Pagkalubog ng araw, linggo na po. Kaya umabot ang pangaral ni Apostol Pablo hanggang hating gabi. Yan po yun, mga kapatid. Pero hindi sinasabi na yun na po yung panibagong Sabat para sa mga Kristiyano na linggo na. Hindi po. Kasi kung ganun nga, dapat tuwing linggo ng gabi ang pagsamba ng mga Kristiyano. Ayon dun sa ginawa ni Apostol Pablo. Pero yun po, mga kapatid, ay hindi regular na nangyayari. Kasi yun nga ay
nagmamadali si Apostol Pablo. Ibig sabihin siya po ay meron pong biyahe kinabukasan, kaya sinamantala niya na mangaral sa kanila hanggang sa hating gabi. Yan po yun mga kapatid. Pero yun ay yun pong gabi paglubog ng araw sa araw ng Sabat. Kaya maliwanag po na yun pong pahingili ng linggo ay hindi po ugali ni Apostol Pablo na dyan sumamba sa Panginoon bilang araw ng Sabat ng Panginoon. Ang ugali niya na siya pumunta sa sinagoga kung saan ay doon ginagawa ang pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikipag-aralan sa mga kapatiran, yan po ay araw ng Sabat ng Panginoon, yung Sabat na ipinagdiriwang din o ipinapangilin ng mga Hudyo. At tandaan natin, noong si Apostol Pablo ay pumunta sa sinagoga, ayon doon sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 18, talatang 4, meron po doon mga Hudyo at mga Grego sa isang sinagoga lamang. Hindi po magkaiba yung simbahan o sinagoga ng mga Hintil o ng mga Grego at yung sinagoga ng mga Hudyo. Isang sinagoga lamang. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang mga nananampalataya sa ating Panginoon ay tinitipon sa isang bahay, sambahan. Tandaan nyo sa aklat ng mga Gawa, yung mga nahikayat sa pananampalataya ay tinipon sa isang iglesia. Yan man ay mga Hudyo o mga Grego o mga Hintil. Hindi sinasabi na dalawa ang grupo o dalawa ang iglesia ng Panginoon, na mayroong pang Hudyo at mayroong pang Grego. Mali po yun mga minamahal ng mga kapatid. Wala pong ganoong katuruan ang banal na kasulatan. Ang itinuturo po ng banal na kasulatan, ang lahat ng tumanggap kay Kristo at nabautismuhan, Hudyo man o Grego, nagiging isa kay Kristo. Ayon sa Galatia Kapitulo 3, talatang 26 hanggang 29. Kaya paano magkakaroon doon ng discrimination na mayroong pang Sabat na Sabado at mayroon namang pang Linggo? Wala pong ganun mga minamahal na mga kapatid. Kaya maliwanag po yung pong mga pinangaralan ni Apostol Pablo na mga Hintil nang sila'y mahikayat sa Kristyanismo, sila po'y naging mga anak din ng Diyos, naging kabilang sa lahi ni Abraham. Yun kasi yung sinasabi sa Galatia Kapitulo 3 talatang 29, na kung tayo raw ay na kay Kristo, tayo'y binhi ni Abraham. Sa makatuwid tayo po'y nagiging spiritual Israel. Yan yung binabanggit sa Roma Kapitulo 2 talatang 28 at 29, na ang pagtutuli ay sa puso, hindi sa letra. Ibig sabihin mga kapatid, ay hindi yung literal na pagpapatuli ang basihan ng pagiging Kristiyano o pagiging anak ng Diyos o pagiging Israel, kundi yun pong pagkatuli sa puso. Ibig sabihin, kung atin pong ipinasakop sa Panginoon ng ating puso at ang Diyos ang siyang naglinis nito, tayo po ay maaring tawaging anak ni Israel, anak ni Abraham, anak ng Diyos. Yan po yun mga minamahal na mga kapatid. At tandaan natin, si Apostol Pablo hindi lang para sa mga Hintil nangaral. Babasahin natin ang sinasabi rito. Sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 9 talatang 15, ang sabi po ay ganito: Datapwat sinabi sa kaniya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. O napansin niyo mga minamahal na mga kapatid, hindi lang para sa mga Hintil si Apostol Pablo. Hindi lang siya mangangaral para sa mga Hintil, kundi para din naman sa mga anak ni Israel. Kaya taliwas yan sa inaangkin ng ilang mga tagapagturo na si Apostol Pablo raw ay mensahero lamang para sa mga Hintil, at iba daw yung Sabat ng mga Hintil at iba rin daw yung Sabat ng mga Hudyo. Iba raw yung Ebanghelyo para sa mga Hudyo. Ibig sabihin ay taliwas yon sa sinasabi ng Biblia. Ano ang tama na sinasabi ng Biblia? Dito sa mga Gawa 9 talatang 15, ang katotohanan na nakasaad po dito, si Apostol Pablo raw ay tagapagdala ng pangalan ng Panginoon Hesus o tagapagdala ng Ebanghelyo sa mga Hintil, sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Napakaliwanag po nito mga minamahal na mga kapatid. Ano pa?
Ito pa po ang sinasabi sa aklat naman ng ikalawang Timoteo Kapitulo 1, talatang 1 at 11. Ang sabi po, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Talatang 11, na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Pero dito sa Tagalog ay putol, walang karugtong. Sa Ingles ay may dagdag. Yun yung mas original. Ang sabi rito, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Yan po, si Apostol Pablo daw po itinalaga bilang mga ngaral. Bilang mga ngaral. At apostol at guro ng mga hintil. Pero hindi sinasabi na siya ay para lamang sa mga hintil. Siya po'y nangangaral din sa mga Hudyo. Kaya nga, yung pinangaralan niyang mga Hudyo na nahikayat at maging yung mga pinangaralan niyang mga hintil na nahikayat sa Kristyanismo, isa lang yung simbahan, isa lang ang sinagoga. Kaya nga, yung mga Hudyo at mga Grego na tinawag na Kristiyano, sila po ay magkakasama, hindi po magkaiba ng bahay-sambahan o ng iglesia. At tandaan natin, itong si Pablo mismo na mga ngaral, siya po'y Hudyo. Paano yan kung siya ay sasamba araw ng Sabat? Yung mga membro niya sasamba Linggo. Ang Sabat ng Hudyo ay Sabado. Kung ang Sabat ng mga Kristiyano ay Linggo, sinong preacher ang magtuturo doon? So mga ngaral lang si Pablo, pero pag Sabado, mag-isa lang siya sasamba. Yung mga hintil, iba ang araw ng pagsamba. Ganun po ba yun, mga kapatid? Hindi po, sapagkat si Pablo nga ay Hudyo. At yung mga nahikayat niyang mga hintil ay sasamba sa Panginoon sa araw din ng Sabat. Na Sabat na ipinapangilin din ni Apostol Pablo na kanyang natutunan mula sa ating Panginoon. Kaya ito po ang katotohanan, mga minamahal na mga kapatid, tungkol po kay Apostol Pablo. At ano pa ba ang mga karagdagang talata na nagpapatunay na yung mga nahikayat na mga hintil na pinangaralan ni Apostol Pablo ay sila'y mangingilin din ng Sabat? Basahin natin ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 3 talatang 1 at 6. Ang sabi ay ganito, dahil dito akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyong mga hintil. Verse 6, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag po ang sinasabi dito, mga kapatid, na kabahagi ng pangako kay Kristo Jesus, yun pong mga hintil na raw sila? Nagiging kabahagi ng pangako, fellow heirs. Sila ay nagiging kasamang tagapagmana. Kung paano yung ipinangako kay Abraham at sa mga Hudyo na Mesyas na tagapagligtas, siya ring pangako para sa mga hintil. Kaya nga sinasabi sa Galatia Kapitulo 3 talatang 28 at 29, na wala ng Hudyo o Grego, lahat ay iisa na kay Kristo. Kaya tayong lahat na sumasampalataya kay Kristo ay nagiging binhi ni Abraham. Ibig sabihin, tayo po nagiging spiritual na Hudyo. Kaya nga, maging yung literal na Hudyo, kung sila ay talagang hindi naman nalinisan ng puso, hindi pa rin sila tunay na Hudyo. Kaya ang tinutukoy dito na tunay na Hudyo ay yun pong tunay na mananampalataya. Yan po, mga kapatid. Ngayon, ipagpatuloy pa natin ang ating pagbasa patungkol sa mga mahalagang punto rito, patungkol po sa tinatawag na pagiging bayan ng Diyos, na mga hintil na sila po ay dating hindi bayan ng Diyos, pero sila naging bayan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Yung bayang Israel, sila kasi yung bayan ng Diyos. Ito namang mga hintil na nahikayat sa Panginoon, nagiging bayan din ng Diyos. Napansin po ninyo, mga minamahal na mga kapatid. At hindi na nangahulugan na yung mga Hudyo ay hindi na pwede maging bayan ng Diyos. Sila po pwede pa rin maging bayan ng Diyos kung sila ay makikiisa sa ating Panginoon. Kaya dito sa aklat ng Roma Kapitulo 15,
talatang 10 hanggang 12 ay ganito naman po ang sinasabi. At muling sinasabi niya, makigala kayo, kayong mga hintil sa kaniyang bayan. So sino yung bayan na tinutukoy dito? Yan po yung Israel. Verse 11, at muli purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga hintil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. Verse 12, at muli sinasabi ni Isaias, magkakaroon ng ugat kay Jesse, at siya lilitaw upang maghari sa mga hintil, ay sa kaniyang magsisiasa ang mga hintil. Yan po yung sinasabi rito. Kaya maliwanag po na yun pong mga hintil na hindi bayan ng Diyos ay nagiging bayan ng Diyos. Pwede silang makiisa sa bayan ng Diyos. At dito nga sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 16, ang sabi po ay ganito. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, yaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ano daw po ang kalagayan ng mga hintil noong unang panahon? Sila raw po ay di kabilang sa bansang Israel. Ibig sabihin, hindi sila kabilang sa bayan ng Diyos. Ngayon, ang sabi sa talatang 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa. Ano yung dalawa? Yung Hudyo at yung Hintil, pinag-isa na, mga minamahal na mga kapatid. At ano pong sinasabi rito? Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Yan, wala na pong pagitan, mga minamahal na mga kapatid. Ang Hudyo at ang Grego ay isang bayan na ng Diyos, mga anak ng Diyos. Yan po yung tinutukoy sa Galatia Kapitulo 3 talatang 28 hanggang 29, na ang mananampalataya kay Kristo ay ibinibilang na lahi o mga anak ni Abraham. Sa verse 15 ang sabi ganito, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Yan po, inalis na po mga kapatid, yun pong pader na namamagitan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Ano ba yung pader na yon? Yan po yung palatuntunan, mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi tuli, ibig sabihin, hindi kayong bayan ng Diyos, hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos. Kasi sa panahon ng lumang tipan, yung gustong maging bayan ng Diyos, sila ay kailangan munang tuliin. Ay yung mga Hintil, hindi man tuli. Yung mga Hudyo ay mga tuli. Yun ang palatandaan. At meron pong utos na para lamang sa mga Hudyo, mga minamahal na mga kapatid. Yun pong mga paghahandog ng mga hayop, at yung pagtutuli, yan ay para sa Hudyo. Yan yung mga ceremonial law para lamang po sa mga Hudyo. Yung mga Hintil, hindi man nakikibahagi dyan. At kung sila man ay kung sila po ay maging bayan ng Diyos o maging Israeli citizen, doon pa lang sila makikibahagi. Kaya kung hindi sila tuli, hindi sila kabilang sa bansang Israel. Ngayon, ang point po dito, mga minamahal na mga kapatid, yun pong pader na yun na nagiging pagitan sa Hudyo at sa mga Grego, ayun pong mga batas na yan na ibinigay sa Hudyo, na yung mga paghahandog, yung mga pagtutuli, yan po'y inalis na. Kaya sa Matthew chapter 27 verse 51, nung si Kristo po ay naipako sa cross at siya'y nalagutan ng hininga, nahati po yung kortina doon sa templo. Yun po yung pader na naghihiwalay o yung tabing na naghihiwalay sa
Hudyo at sa mga Grego. Yun po'y inalis na, mga minamahal na mga kapatid, at tayo po ay pinag-isa na bilang katawan ni Kristo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung ano po yung iniutos ng Diyos sa Hudyo na araw ng Sabat, siya ring Sabat na dapat ipangilin ng mga Hintil, na ang mga Hintil ay ibinilang sa bayan ng Diyos. Ano ho? Pero tandaan natin dito, yung utos na inalis, yung mga seremonya na kinabibilangan ng pagtutuli. Ang 10 utos, walang utos dyan na magpatuli ka. Ano? Wala. Yun ay nasa conviction mo na. Ano ho? Pero yung pagtutuli at yun nga mga seremonya na paghahandog ng hayop, yan po yung inalis na, mga minamahal na mga kapatid. Yan yung mga ceremonial Sabbath, ceremonial law. Yan yung ordinances. Ano ho? Pero yung 10 utos na isinulat sa 2 tapyas ng bato, yun po'y nananatili. Hindi nakapaloob doon yung pagtutuli. Iba yun, mga minamahal na mga kapatid. At yung 10 utos na yun na isinulat ng Diyos sa 2 tapyas ng bato, na ang Israel ay nabigong sumunod doon sa bagong tipan na gagawin ng Panginoon Hesus. Hindi na sa bato isusulat. Ayon sa Jeremias 31 talatang 33 at Hebreo 8 talatang 10, isusulat na ng Diyos sa puso ng sangbahayan ni Israel. Ayan ho. Kayon pong mga Hintil na sasampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas at nagiging binhi ni Abraham ayon sa Galatia 3:28 at 29, sila rin po ay magiging kabahagi ng pangako, at sa kanila ring mga puso, bagaman sila ay mga Hintil, sa kanilang mga puso ay isusulat din ang utos ng Diyos. Kaya yung ika-4 na utos, naroon pa rin, mga minamahal na mga kapatid. Sa makatuwid, yun pong mga nahikayat po ni Apostol Pablo ay mga Sabbath keepers din, katulad niya. Ano ho? Kaya nga, maliwanag sa mga talatang ating nabasa na ang Hudyo at Grego ay magkasama doon po sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ano namang mga talata ang patunay na ang simbahan o ang sinagoga ng Hudyo ay nakahiwalay sa simbahan o sinagoga ng mga Hintil? Wala tayong mababasa na ganun, mga minamahal na mga kapatid. Ang mga Kristiyano ay naging isa sa pananampalataya. Hindi po sinasabi ng Biblia na iba yung ebanghelyo para sa mga Hudyo at iba rin yung ebanghelyo para sa mga Hintil. Walang ganun po, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang banal na kasulatan po, ito po'y nagtutugma. Wala po ditong nagkakasunangatan. Ano ho? Isa pang talata na ating tunghayan. Ang sinasabi po sa unang Korinto 12 talatang 12 hanggang 13, isang patunay na yung mga mananampalataya ay nagkakaisa. Ano ho? Isa lang din ang pagsamba na bilang araw ng Sabat. Ang sabi rito sa unang Korinto 12 talatang 12 hanggang 13, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Verse 13, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ay maliwanag po, mga kapatid, isa lang ang pananampalataya, Hudyo man o Grego. Tayong lahat po ay binabautismuhan sa isang espiritu. Kaya nga, ang magiging pagsamba ng Hudyo o Grego na binautismuhan sa isang espiritu ay ano po? Araw ng Sabat. Yan yung sinasabi po ni Juan Revelador sa Revelation chapter 1 verse 10. Ang sabi doon, ako ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Kaya maliwanag po na mayroon pa rin pong araw ng Panginoon na si Juan Revelador ang mismong nagpahayag. Kinikilala niya na mayroon pong araw ng Panginoon. At yun po yung ugali ni Apostol Pablo, na sa araw na iyon, siya ay pumunta sa sinagoga tuwing araw na iyon ng Sabat. Yun po yung Sabat ng Panginoon na sinasabi sa Exodo Kapitulo 20, talatang 10.
But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Ang Sabat pong iyon ay para sa lahat ng tao. Hindi lamang po ito para sa mga Hudyo. Kaya isa pang patunay ay ito. Sa Roma 3, talatang 29 at 31 o hanggang 31, ang sabi po ay ganito. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. Verse 30. Kung gayon nga, naiisang Diyos at kaniyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng panampalataya at ang di pagtutuli sa pamagitan ng panampalataya. Verse 31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng panampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yan po ay sinabi mismo ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin yun pong Diyos na mga Hudyo sa lumang tipan, sa panahon na umiiral pang pagtutuli, ay sa pamagitan pa rin ng biyaya na kaligtasan na sasampalatayanan ng tao, na ang tao po ay maliligtas. At gayon din naman sa bagong tipan, na yung pagtutuli ay inalis na, ang dapat pa rin nating sampalatayanan, Hudyo man o Grego, ay dapat sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At ang tanong nga ni Apostol Pablo, winawalan baga natin ng kabuluhan ang kautusan dahil sa pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ibig sabihin, naroon pa rin yung Sabat. Hindi sinabi po ni Apostol Pablo na inalis na yung kautusan, wala na ang kautusan. Hindi po, pinagtitibay pa. Kaya kung merong kautusan pinagtitibay at merong kautusan nag-aaring ganap, ibig sabihin yan po yung 10 utos ng Panginoon. Iba yung kautusan na lumipas na. Yun po yung seremonyalo. At yun ay hindi para sa Hudyo o sa Grego sa panahon na si Kristo po ay naipako na sa cross. Ano ho? Kaya maliwanag po yan, mga minamahal na mga kapatid. At atin pang bigyan pansin ang sinasabi rito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 13, talatang 42. Ang sabi po rito, at pag alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Dito sa Tagalog ay walang binanggit na Hudyo o Hintil. Pero sa English merong salitang Hudyo at Hintil. Ang sabi ganito, and when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So napansin nyo, doon sa sinagoga, merong mga Hudyo at mga Hintil. Pero bakit inintay muna makaalis yung mga Hudyo bago makiusap itong mga Hintil kay na Pablo na muling mangaral sa kanila sa sunod na Sabat? Kasi nga yung mga Hudyo, pinagbabawalan nila si Pablo na mangaral sa kanila. Kaya ito pong mga Hintil, mga minamahal na mga kapatid, kasama ng mga Hudyo doon sa sinagoga. At anong sabi ng mga Hintil? Kailan daw ipapangaral? Sa sunod bang linggo? Next Sunday ba? Ang sabi dito, next Sabbath. Ano? Ang sabi sa English, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Oh, ito po'y maliwanag na patunay, mga minamahal na mga kapatid, na ang Sabat ng Panginoon, ito po ay ibinibigay rin para sa mga Hintil. Hindi lang po ito para sa mga Hudyo. Ipagpatuloy pa natin. Dito naman sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 14, talatang 1 at 4 hanggang 5. Ang sabi po ay ganito. At nangyari sa Ikonyo na sila ay magkasamang nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nangagsalitaan ng gayon na lamang na anupat nagsisampalataya ang lubhang marami sa mga Hudyo at sa mga Grego. O napansin nyo? Merong mga Grego kasama ng mga Hudyo doon sa sinagoga ng mga Hudyo. Anong araw yun na sila nagtitipon doon? Sabat, mga minamahal na mga kapatid. Sa verse 4 at saka verse 5, ang sabi po, datapot nagkabahagi ang karamihan sa bayan at ang isang bahagi nakisama sa mga Hudyo at ang ibang bahagi nakisama sa mga apostol. Verse 5, at nang gawin ang pagdaluhong ng mga Hintil at ng mga Hudyo naman nakasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y halayin at batuhin.
Yan po ang sinasabi rito. Meron pong naging dalawang grupo. Hindi sinabi na yung isang grupo ay Hintil at yung isang grupo ay Hudyo. Ang naging hatian dito na faction, yung isang grupo may mga Hintil at mga Hudyo, pero yun yung tutol sa mga alagad. Yung isang grupo naman, yun po ay mga Hintil rin at mga Hudyo, pero yun naman yung sumama sa mga alagad. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yun pong pagiging tunay na anak ng Diyos ay hindi sa pagiging Hudyo o Hintil. Yan po ay kung tinanggap ng tao si Kristo. Kaya nga dito, meron pa rin mga Hudyo at mga Hintil na sila ay laban doon sa mga alagad ni Kristo. Yan po yun. Kaya doon sa mga tunay pong Hudyo, sila po ay nangingili ng Sabat, mga minamahal na kapatid. Dito po, mga minamahal na mga kapatid, ay atin pa pong tunghayan ang ilang mga talata na nakaugnay po dito. Dito po sa aklat ng mga gawa pa rin ito, Kapitulo 15. Mga gawa, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 2, hanggang 24 ito, medyo mahaba ito, atin lamang bubuurin at babasahin ang ilang mga mahalagang punto na nais kong bigyang diin. Dito po, ang naging usapan lamang na hindi dapat ipatupad sa mga Hintil ay yung ibang mga kaugalian ng mga Hudyo na kagaya nung mga pagtutuli. Ibig sabihin, may kalayaan ang tao. Kung gusto niya magpatuli, pwede siya magpatuli. Kung ayaw niya naman magpatuli, hindi pa rin kinukundina. Yan po yun, mga kapatid. Kaya dito sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 15, ang sabi rito sa verse 1, at may ibang mga tao nagsisulong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo mga liligtas. Yan po yung pananaw, mga minamahal na mga kapatid, ng ilang mga Hudyo na nangaral sila. Ang sabi nila, maliban na tuliin, hindi maliligtas. Ay merong mga nahikayat na mga Hintil, ay hindi naman kaugalian ng mga Hintil na magpatuli. Ang solusyon dito, mga kapatid, nagkaroon ng pag-uusap ang mga alagad. At ang naging desisyon nila ay hindi ipatupad sa mga Hintil yung pagtutuli. Kung ang Hudyo ay gumaganap nito, ay ganapin nila ito hindi dahil sa sila'y aariing ganap, kundi ito ay bilang bahagi lamang ng kanilang kaugalian at bilang ito ay bahagi na lamang ng hygiene o pangkalinisan. Pero ang gawin itong basihan ng pag-aaring ganap ay hindi po maaari, mga kapatid. Meron ba tayong mababasa na ang Hudyo ay naaring ganap sa pamagitan ng pagtutuli? Wala po. Kaya yun po ay freedom of choice na lang tao. Kung ang Hudyo ay magpatuli, ay pwede po, mga kapatid. Pero yung mga Hintil, hindi pwedeng gawing batayan ng mga Hudyo na para maligtas ang Hintil ay kailangan din silang magpatuli. Yan po yung tinukoy doon. Pero dito sa buong kapitulong ito, mga minamahal na mga kapatid, wala po dito sinasabi na yung pangingilin ng Sabat na yung ikapitong araw ay hindi dapat ipangilin. Wala pong ganon. Ang araw ng pagsamba ng Hudyo at Hintil ay isa lang. Kaya nga sa mga talatang binasa natin, si Apostol Pablo tuwing pumupunta sa sinagoga, naroon ang mga Hudyo at ang mga Grego o yung mga Hintil. Kaya maliwanag po yan, hindi po magkahiwalay ang sinagoga ng Hudyo at ng mga Grego. Dito po, mga minamahal na mga kapatid, ang kaligtasan para sa Hudyo at para sa Grego ay pareho lang. Kaya nga sa verse 11 ang sabi, datapwat naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. So kung paanong ang Hudyo raw ay inaring ganap o inililigtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, ay ganun din naman sila. Sino yung sila? Yun pong mga Hintil. Kaya pareho lamang po ang Ebanghelyo para sa Hudyo at para sa mga Hintil. Sa makatuwid, ang Sabat ng Hudyo at Sabat ng Hintil sa panahon ni Apostol Pablo ay isang Sabat lang po yan. Yan po ay ang araw ng Sabado.
At tandaan natin, si Panginoon Jesus, siya po ay hari ng mga Hudyo. Mateo 2, talatang 1 at 2, si Kristo po ay hari ng mga Hudyo. At maging sa Mateo 27, talatang 11, tinanong ni Pilato si Kristo, ang sabi niya, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? Ang sabi ni Kristo, ikaw ang nagsabi. At sa Juan 19, talatang 19 at 21 hanggang 22, si Kristo po ay tinawag na hari ng mga Hudyo at ito nga ay totoo. Si Kristo po ay King of the Jews. Kung si Kristo ay hari ng mga Hudyo, kinikilala ba natin si Kristo bilang hari ng mga Hudyo? Ayaw ba nating mapabilang sa mga Hudyo bilang bayan ng Diyos? Kaya kung kinikilala natin si Kristo bilang hari ng mga Hudyo, kinakailangan na tayo rin naman ay maging spiritual na mga Hudyo, maging lahi ni Abraham. Yung pong tinutukoy nga sa Galatia Kapitulo 3 talatang 28 at 29 na ang sumasampalataya kay Kristo ay nagiging binhi ni Abraham. Sa makatuwid ay kinikilala natin si Kristo bilang hari ng mga Hudyo at tayo po'y napapabilang sa bayan ng Hudyo. Kaya nga maging sa lumang tipan pa man ay sinasabi na ng Panginoon sa Isaiah 43 verse 15, ang sabi niya, ako ang Panginoon na inyong banal, ang mailalang ng Israel na inyong hari. Ang maliwanag po, si Kristo po'y hari ng Israel. Kung siya po'y hari ng Israel, dapat tayo'y makabilang din doon sa bayang Israel, sa bayan ng Diyos. Dapat nating tanggapin yung pakikipagtipan ng Diyos sa bansang Israel na kanyang isusulat sa kanilang mga puso ang kanyang mga utos sa bagong pakikipagtipan. Ayaw po ba natin na matupad sa atin yung bagong pakikipagtipan ng ating Panginoon? Na sa ating mga puso ay isusulat niya ang kanyang mga utos? Tatanggihan ba natin yung ika-4 na utos na isusulat sa ating puso? Kaya nawa ito po ay atin pong pagbulay-bulayan, mga minamahal na mga kapatid. At naway tayo po ay huwag magmatigas, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Kung nais ng Diyos na isulat sa ating mga puso ang kanyang banal na araw ng Sabat, ang kanyang ebanghelyo, ay huwag po nating pagmatigasin ang ating mga puso. Kaya dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, talatang 16 at 17, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. So meron pong dalawang nabanggit dito, Hudyo at Grego. Yung Hudyo, ayan po yung mga taga-Israel. Ito naman Grego, yan po yung kumakatawan sa mga Hintil o Gentiles. Ano po ang basehan ng kaligtasan? Pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi po sinasabi na yung ebanghelyo para sa mga Hudyo ay salvation by works. Hindi po. Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay salvation by grace through faith din. Kagaya ng salvation by grace through faith na ibinigay sa mga Hintil. Kaya nga, napakaliwanag po nito na ang ebanghelyo na ipinapangaral ni Apostol Pablo ay isang ebanghelyo lamang. Ang ebanghelyong ito ay para sa mga Hudyo at para din naman sa mga Hintil. Kaya nga, isa lang din yung kanilang sinagoga, isa lang yung kanilang magiging bahay-sambahan kung saan sila ay sasamba sa ating Panginoon. Sila po'y magkakasama. At ano pang sabi sa verse 17? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. The just shall live by faith. Yun pong katagang iyon ay hindi lamang tumutukoy sa mga Hintil, kundi ito po ay para sa Hudyo at para sa Hintil. Kaya yung katuwiran ni Kristo, yan po ay para sa Hudyo at para sa Hintil, mga minamahal na mga kapatid. Atin po itong matatanggap sa pamagitan po ng pananampalataya sa biyayang kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga, nais kong basahin bilang huling talata itong nasa Exodus chapter 31 verse 13 na paulit-ulit nating nababasa sapagkat ito po ay napakahalaga.
upang ating maunawaan kung bakit lahat ng tao, kahit hindi Hudyo, ay dapat mangili ng Sabat. Ano ho? Ang sabi rito sa Exodus 31 verse 13, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangingili ninyo ang aking mga Sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. O napakaliwanag po mga minamahal na mga kapatid, kung bakit kailangan nating ipangilin ng Sabat, kung bakit kailangan nating ipangilin ang Sabat, sapagkat ating kinikilala ang Panginoong Diyos na siyang hari ng mga Hudyo. Siya po'y tagapagpabanal sa atin. Kaya dyan pumapasok yung sinasabi sa aklat ng Roma na atin ang binasa kanina. Roma 1, talatang 16 at 17, na ang Ebanghelyo ay para sa Hudyo at para sa Grego. Si Kristo po ang tagapagpabanal sa Hudyo at sa Grego, o sa Hudyo at sa Hintil. Kaya kung gusto natin na makatanggap ng katuwiran ni Kristo, kung sinasampalatayanan natin ang pagliligtas ni Panginoon Jesucristo, ay kinakailangan din po nating tanggapin ang kanyang tagubilin sa Israel na ipangilin ang Sabat, yun pong tanda ng pagpapakabanal sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak. At ulitin natin, tayong mga sumasampalataya kay Kristo ay nagiging mga binhi ni Abraham, nagiging kasamang tagapagmana ng bansang Hudyo sa pangakong kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya naman naging maliwanag po ang pag-aaral na ito sa bawat isa, mga minamahal na mga kapatid, na si Apostol Pablo bilang mangangaral o ministro ng Diyos para sa mga Hintil ay hindi lamang po para sa mga Hintil, kundi para sa mga hari at gayon din sa Israel. At ang kanya pong pangangaral, mga minamahal na mga kapatid, ay hindi nagsasabi na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo, kundi si Apostol Pablo po at ang kanyang mga nahikayat na mga Hintil ay pare-parehong nangingilin ng araw ng Sabat. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin na tahanan po ay nasa gitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe na amin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Naway ito'y naging maliwanag po sa bawat isa, at naway tulungan kami na magpasakop sa inyo bilang amin pong hari at sa inyong anak na si Panginoon Hesus. Naway ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, ay amin pong tanggapin kasama ng araw ng Sabat na siyang tanda ng pagpapakabanal sa inyo pong bayan. At naway tulungan kami na maging tagasunod ninyo, kagaya po ni Apostol Pablo, at ng mga Hintil na nahikayat sa panahong Kristyanismo, na sila po ay nangilin din ng araw ng Sabat. Nawa ang bawat isang nakikinig ay nabuksan po ang kanilang puso't isipan, at naway sila po ay mangilin din ng banal na araw ng Sabat na tanda ng pagpapakabanal sa inyong bayan. At naway inyo pong pagpalain ng bawat isa saan man po sila naroon. Naway sila po ay magkaroon ng kapanatagan at sa mga naghahanap ng katotohanan. Naway patuloy po ninyo silang gabayan at naway ituro ninyo sila sa tamang iglesia. At kayo na po ang siyang maging sakdal naming huwaran sa bawat sandali ng aming buhay, at naway kami po ay lubos na magtiwala sa inyo. Ang lahat pong ito ay amin pong idinadalangin kalakip ng kapatawaran ng amin pong mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong pakikinig sa atin pong pagtalakay sa salita ng Diyos sa impilang ito. At naway kayo po ay nabusog ng tinapay ng buhay. Naway nabuksan po ang inyong puso't isipan patungkol sa katotohanan tungkol sa araw ng Panginoon. At ngayon po ay nais ko pong ulitin sa inyo ang atin pong mga contact numbers. Kung kayo po ay meron pong mga katanungan, paglilinaw sa atin pong tinalakay, maaari po kayong makapagpadala ng inyo pong mensahe
sa atin pong mga contact numbers. Dito po sa Smart, ang atin pong contact number ay 0961 00 62 876. Ulitin ko po, 0961 00 62 876. At sa Globe naman po, ang atin pong contact number ay 0945 600 5368. Ulitin ko po, 0945 600 5368. Ito lang po ang maikling paalala sa bawat isa. At naway kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. At naway kayo po ay magkaroon din ng pagkakataon na makadalo sa amin pong bahay-sambahan dito po sa Barangay Kabatang, Chaong, Quezon Province, sa mga Seventh-day Adventist Reform Movement. Kayo po ay welcome sa araw po ng Sabat, araw ng Sabado. God bless you all.